Good evening po mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng pastors, ministers, sa mga lingkod ng Diyos na nanonood po ngayon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Sa gabing ito, meron po tayong tatalakayin very interesting topic sa Revelation 17 at masususugan natin ang ating message yung nakaraan po tungkol sa dalawang tattoo lampis of the Revelation 13. Dito natin lalong makikilala itong Antichrist at ang false prophet. At ang ating topic sa gabi ito pong Revelation 17. Whole chapter, dito natin makikita ang mystery ng Great Babylon, the mother of harlots. Okay, babasahin ko po dito po sa Revelation 17, beginning verse 1. And there came one of the seven angels, which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, and I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit, sabi dito, into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast. Nakita niya ang isang babae na nakaupo sa isang beast na ang kulay ay scarlet colored, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Itong halimaw na ito ay merong 10 sungay. Kaya maalala natin, ito ang ating tinalakay sa Revelation 13, yung unang halimaw o beast na may 10 sungay. At dito po, ang sabi nito, meron siyang 10 sungay at merong 7 bundok. May ibig sabihin po ito. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, the mother of harlots, and abominations of the earth. And I saw the woman drunken, lasing siya, drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw him, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carrieth her, which has 7 heads and 10 horns. The beast that thou sawest was, siya yung nakaraan, and is not, pero hindi siya, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast, which was, and is not, and yet is, which was siyang nakaraan, and is not, pero hindi siya, and yet is, pero siya pa rin. Kaya, tandaan po natin ito, may ibig sabihin ng Panginoon dito. And here is the mind which has wisdom. The 7 heads are the 7 mountains on which the woman sitteth. Ang 7 ulo, ito ang 7 bundok. Sabi ng
Revelation na kung saan nakaupo ang babae. Makikilala natin itong babaeng ito. Itong mystery, Babylon the Great. Itong babaeng patotot na nakaupo sa beast. Meron siyang 7 bundok, sabi rito. Okay, tuloy ko po. And there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space, 3.5 years. And the beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7th, and goeth into perdition. Tuloy ko po whole chapter. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings. Kaya yung 7 sungay, maliwanag po ito, 7 hari. Hindi literal na sungay, kundi 7 hari. Pag hari, may 7, may 10 kaharian. Ibig sabihin, 10 nasyon, 10 bansa. 10 hari po ito. Which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. Kaya yung 10 bansa, 10 hari, magkakaroon ng pagkakaisa ng isip, ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at power sa beast. Kaya magiging army sila ng beast o Antichrist. These shall make war with the saints, or with the Lamb of God. And the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings. And they that are with him are called, and chosen, and faithful. Kasama ng Lamb of God, kasama ni Jesus, ang mga banal, ang mga chosen people, ang church. Pag nakidigma siya sa Antichrist sa panahon ng Armageddon, and he saith unto me, ito po, pinaliwanag ng angel, kung ano yung tubig. Dahil yung babae nakaupo sa maraming tubig, karagatan, sabi ng angel, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, mga bansa, and tongues. Iba't ibang bansa sa buong mundo. Maraming tubig, maraming tao ang sakop ng babaeng ito. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, sabi rito, these shall hate the whore, kapopotan nila ang babae, and shall make her desolate, and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. Tandaan po natin, itong 10 sungay, wawasakin nila ang Babylon. Mga kapatid, yan po ay bobombahin nila ng nuclear. Sa last days, magiging abo ang Babylon the Great. Ayon dito, ang gagamitin ng Panginoon para ibagsak ang judgment niya sa Babylon ay ang 10 sungay. Sabi rito, no? Sabi rito, for God has put in their hearts. Ito ang nilagay ng Diyos sa puso ng mga 10 bansang ito, 10 hari, 10 sungay. To fulfill His will, and to agree, and to give their kingdom unto the beast, until the word of God shall be fulfilled. Last verse. And the woman which thou sawest, sabi niya, is that great city which reigneth over the kings of the earth. Itong message pong ito, medyo masela ng konti mga kapatid, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo itong revelation ng Lord dito sa Revelation 17.
Sino po ba talaga ang Babylon the Great? Itong harlot na ito, no? Itong masamang babae na nakaupo sa beast na may 10 sungay. Kailangan makilala nating lubos ito kasi napanood ko sa internet, iba-ibang preacher, iba-ibang pastor, pinangaral nila na ang beast, ito raw ang Amerika. Iba-iba ang kanilang aral. Ang Amerika daw ang bobombahin ng 10 nations, ang 10 sungay, at gagawing abo ang United States of America. Taliwas po sa Bible yon. Wala po tayong mababasang ganun sa Bible, mga kapatid. Pero sa 7 clues na ibibigay ko sa inyo, mga kapatid, makikilala natin sa gabing ito kung sino ang Antichrist o Beast at kung sino ang Babylon. Itong masamang babae o patotot na kung saan nakiapid ang maraming bansa sa kanya, pati mga hari, nakiapid sa kanya. Kaya mahalaga po na maunawaan po natin ito para itong dalawang beast sa Revelation 13, maunawaan po natin mabuti. Alam nating lahat na ang Babylon ay 3 beses pong binanggit sa Bible. Unang Babylon ay ang Tore ng Babel, di ba? Panahon ni Nimrod, ang Tower of Babel. Ang Tower of Babel, ito ang unang Babylon na pinagharian ng isang masamang hari na si Nimrod. Napakasamang hari. Dahil ang mismong ginawa niyang asawa ay ang kanyang ina. Nagkaanak sila ng isang lalaki at tinawag nila itong Tammuz Baal, na pinagmula ng pagsamba kay Baal ng mga unang tao sa mundo. Tammuz Baal. Dahil nung mamatay si Nimrod, may tumubong Tammuz tree doon sa kanyang puntod. Kaya mga kapatid, ito'y pakana po ni Semiramis, ang ito pong asawa ni Nimrod, mga kapatid. Kaya pinasamba niya ang kanyang anak na si Tammuz Baal, at doon nagsimula ang pagsamba nila kay Tammuz Baal. Kaya yun ang unang Babylon na hindi po natapos. Alam nating lahat, unfinished po yun. Hindi nila natapos ang Tower of Babel dahil pinagkalat ng Diyos ang kanilang wika. Hindi kalooban ng Lord na makarating po sa langit itong tower. Ngayon, alam nating lahat na ang Tower of Babel ay nasa Iraq. Nasa Iraq po ang Tower of Babel. Ito po ay ginawang attraction doon, tourist attraction. Marami na pong nakapunta roon. Kaya ang totoo, isa rin ako sa nagdanasa na isang araw, makita natin yon. Yan po ang gusto kong mapasyalan, itong Jerusalem, Israel, at saka itong Jordan, at saka ito pong Iraq. Dahil nandyan po ang, ayon sa banal na kasulatan, yan ang nakapatungkol dyan ang nawalang Garden of Eden ng Panginoon, Iraq. At ito pong Babylon, itong Tore ng Babel, nandyan din po sa Iraq. Kaya mga kapatid, pangalawang Babylon ay ang Babylonian Empire. Sa panahon ni Nebuchadnezzar, masamang hari si Nimrod, yung unang Babel, no? Babylon. Pangalawang Babylon, itong Babylonian Empire, isang napakasamang hari din ang ginamit ng Diyos na nagwasak sa Jerusalem. Winasak niya ang templo ng Diyos. Alam nating lahat, ang kanyang pride, ang kanyang pagmamataas. Pero sa totoo, ginamit siya ng Lord para parusahan ang bansang Israel. Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinarusahan niya itong mga sumasamba sa mga rebulto, sa mga imahen, sa panahon po ng unang panahon ng Israel. Kaya pinasakop sila kay Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia o Babylonian Empire. Unang naging
empire sa buong mundo. Pinagharian niyang buong daigdig. Sa higanting rebultong nakita ni Nebuchadnezzar, siyang ulong ginto. Ibig sabihin, pinaka mataas sa apat. Kaya mga kapatid, itong balikat, alam natin lahat yung balikat, at saka kita natin yung kamay ay silver, yung bandang tiyan ay brass o copper, no? Tanso. At yung paa ay yung mga hita ay bakal, at ang talampakan, yung paa at mga daliri ay pinaghalong putik at bakal. Yan po ang may ibig sabihin po yan. Ibig sabihin, yung pangatlong Babylon ay ang mother of harlots. Ito na nga pong Revelation 17, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. Verse 5, and upon his forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, and abominations of the earth. Maliwanag po ito mga kapatid. Makikilala natin itong Babylon sa pamamagitan nitong mga clues. May 7 clue dito po sa Revelation 17. Number 1, sabi dito sa verse 2. Okay, tingnan po natin. I will show unto thee the judgment of the great whore. Pakikita ko ang judgment ng Diyos sa dakilang patotot. Pag sinabing dakilang patotot, isang masamang babae, para bang prostitute. Ganun po ang patotot, no? Para sa mga bata nating mga kabatiran. Sabi rito, at ang Panginoon, laban siya sa Babylon. Galit ang Diyos sa Babylon na ito. Sabi niya, ipakikita ko sa iyo ang gagawing hatol o judgment ng Diyos sa dakilang patotot na nakaupo sa maraming tubig. Nakaupo raw ang harlot sa maraming tubig. Ano ang tubig? Pinaliwanag ng angel po, dito po sa verse 15, ang sabi ng anghel, ang tubig ay mga tao, maraming tao. Ang sabi niya, multitudes, peoples, and multitudes, and nations, and tongues. Ibig sabihin, maraming tao, maraming bansa, maraming nasyon. Ibig sabihin, ang Babylon na ito, malaki ang impluensya. Nakaupo siya sa maraming tubig. Ibig sabihin, malaki siyang organization. Marami ang kanyang sakop o mga miyembro. Ito po. Iisa lang naman ang qualified dito sa mga reliyon. Diba yung nakagista nating reliyon? Ang pinaka-dominant religion sa buong mundo ay ang nakagista nating reliyon. Alam po natin yon. Kaya sabi rito, nakaupo siya sa maraming tubig. Mga kapatid, maraming tao ang kanyang sakop. Mga kapatid. At tinuruang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinuruang sumamba sa mga imahen. Mga kapatid, na pinagbabawal po ng Diyos sa 10 Commandments. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang rebulto o imahen. Nasa langit man. Kahit ang Diyos, huwag mong igawa ng rebulto. Kahit ang mga santo, nasa langit sila, huwag mong igawa ng rebulto. Nasa Bible. 10 Commandments. I am the Lord your God, sabi niya, na nagligtas sa iyo mula sa Egypt. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin lamang, sabi ng Diyos. Nag-iisa siyang Diyos. Siya lamang po ang ating sasambahin. Ayaw ng Lord yung mga Diyos-Diyosan, yung mga imahen, mga rebulto, pinagbabawal niya sa 10 Commandments. Sabi pa niya, huwag kayong gagawa ng anumang rebulto o imahen o larawan para sambahin. Huwag niyo silang luluhuran. Huwag niyo silang paglilingkuran. Di ba pinaglilingkuran natin nung araw, pinuprosesyon natin, isa ako sa nagbubuhat dyan. Mga kapatid, ayaw po ng Lord yan. Sabi niya, parurusahan ko ang sino mang gagawa nito. Sabi ng Lord, ayaw ng Lord yan. Karumal-dumal pong kasalanan sa Lord ang magkaroon po ng Diyos-Diyosan. At yan ang ginawa ng Babylon. Tinuruan tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila pinagbawal yan, mga kapatid.
Anong tawag dyan? Nilalabag nila ang utos ni Kristo. Anong tawag doon? Pag nilalabag mo ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang tawag dyan, anti-word. Anti-word of Jesus. Anti-word of God. Kaya anti-Christ yun. Amen? Kaya kapag sabihin natin anti-Christ yun, nasa Bible talaga. Kapag kinalaban mo ang salita ng Diyos, ang tawag dyan, you are against Christ. Anti means against. Kaya nga mga kapatid, hindi lang yun, may sinabi pa sila, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, at huwag kayong tatawag ng Father, kanino mang tao sa lupa. Nasa Matthew 23, hindi ako nagkamali. Napakalinaw po nito. Kaya nga, itong mga aral na ito, pwede mo na silang i-brand ng mga anti-Christ. Kapag anti-word sila, mga kapatid, ang tawag diyan, mga kapatid, ay anti-Christ. Mga kapatid, against the teaching of Christ. Sabi rito, verse 8, huwag kayong magpapatawag ng Panginoon, kanino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong Panginoon, walang iba kundi si Kristo. Sinong nagpapatawag ng Panginoon? Sila rin po. Alam niyo ba yung salitang among? Dito sa amin, laging tinatawag ang mga, alam niyo na, leader ng reliyon, mga among. Bawal po sa Lord yun. Sabi niyo, huwag kayong tatawag ng Panginoon. Ang among po ay salitang Kastila na ang ibig sabihin, Lord sa English. Panginoon sa Tagalog. Kaya nga, silang nagpapatawag. Kaya ang tawag diyan, anti-Christ. Pag kinakalaban mo ang teaching ni Kristo, ang tawag diyan, anti-Kristo. Malinaw po. Ano pa sabi ni Kristo? At huwag kayong tatawag na, sa chapter 23, huwag kayong tatawag na Ama o Father. Sabi nito, malinaw ito, sapagat iisa ang inyong Ama, and call no man your Father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Ang Diyos lang po. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, nagmula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Huwag kayong tatawag ng Father o Holy Father, kanino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong Father, ang Diyos na nasa langit. Pero nagpatawag sila, at ang pinaka-leader nila, leader ng relihiyon, nagpatawag pa ng Holy Father. Mga kapatid, karumal-dumal po yan sa Diyos. Iisa lang po ang Holy Father, ang Diyos. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kinontra nila, nagpapatawag sila ng Father. Ang tawag diyan, anti-word, anti-Christ. Malinaw po yan. Gusto ko lang pong malinawan kung ano yung mga nilabag nila sa Bible. Napakalinaw. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 10, 7 to 8. Tinanggap ninyong walang bayad ang kaligtasan, ipamigay niyong walang bayad. 7 to 8. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Utos ng Lord, pagalingin niyo ang mga may sakit. Command po yan. Raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Tinanggap niyong walang bayad ang kaligtasan, ipamigay ninyong walang bayad. Yan po ang sabi ng Lord. Gusto ng Lord ipamigay natin ng libre. Hindi tayo magpapabayad. Pero anong ginawa nila? Pag silang ng sanggol, bibinyagan nila, may bayad. Gusto pa nila maraming ninong para maraming collection. Alam nyo, ginawang kalakal ang Word of God. Sabi ni Jesus, walang bayad ang binyag. Walang bayad ang bautismo o baptism. Libre lahat yan. Tinanggap niyong walang bayad. Binigay ko sa inyo ang kaligtasan libre. Ipamigay niyong libre, sabi ni Jesus. Pero pinepresyohan nila. Pag ang bata umidad ng 7 taon, sabihin, okay lang, ipakumpil nyo yan. Bayad na naman. Pag ang bata lumaki at medyo nag-asawa, pag kinasal yan, may bayad na naman. Anong gusto mong kasal? Simple lang? Ordinary? O special? Iba yung bayad ng special. Alam mo, mo-order ka ng ano po? Kaya mga kapatid,
ginawa nilang kalakal ang ebanghelyo. Sabi ni Jesus, ibigay niyong walang bayad. Pero nilabag nila ang utos ni Kristo, nagpabayad sila. Anong tawag doon? Antichrist. Nilalabag nila ang utos ni Kristo against the teachings of Jesus. Ang tawag diyan, Antichrist, mga kapatid. Malinaw po ito. Kaya mga kapatid, makikilala natin ang Babylon. Sabi rito, number 1, the kings of the earth, verse 2, chapter 17, verse 2. The kings of the earth have committed fornication with her. Sabi rito. And all the inhabitants of the earth, sabi rito, have been made drunk of the wine of her fornication. Lahat daw ng maraming tao sa mundo nakiapit sa kanya. At mga hari sa lupa nakiapit sa kanya. Anong bansa ba, mga kapatid? Ano po bang alam natin, sino bang may ganitong kalaking authority sa mundo? Sabi ng Revelation 13, binigyan siya ng dragon ng dakilang kapamahalaan sa lupa. Sila lang po, mga kapatid. Leader ng reliyon. Alam natin yan, no? Halos lahat ng hari, pag binisita siya sa Rome, di ba, mga kapatid, lumuluhod sa harap niya. Katulad ng dating presidente natin nung araw, si Madam Cory Aquino, di ba, binisita siya sa Rome nung araw, di ba, lumuhod sa harap niya, nakadipa pa, lumuhod sa harap ng kanilang leader ng reliyon sa Rome. Kaya mga kapatid, karumal-dumal na kasalanan sa Panginoon. Karumal-dumal yan, mga kapatid. Hindi tayo dapat lumuhod sa tao. Ayaw po ng Diyos. Yang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Hindi lang ang ating ex-president ng araw, ang former president, no? Kundi marami pang mga hari sa lupa, mga presidente, pag binisita siya sa Rome, niluluhuran siya. Kaya sabi ng Biblia, ang mga hari ay nakiapit sa kanya. Siya lang po ang may ganitong authority, mga kapatid, sa lupa. Ano pa sabi niya? Number 2, he was arrayed in purple, and scarlet color. Nakabihis siya ng purple at scarlet color. Alam niyo po ba ang Vatican City, ang tawag po, ang taguri po niya ay purple curtain. Kung ang Russia, tinatawag ang Russia na warrior yan, no? Conqueror din yan. Ang Russia po ay tinatawag ng iron curtain. Iron curtain po ang Russia. Patatag, no? Iron curtain. Ang China naman, tinagurian nito na tinatawag nilang bamboo curtain. Itong Vatican naman, itong Rome, tinatawag naman siyang purple curtain. Noong unang panahon, ang uniform po ng kanilang mga leader ng relihiyon, purple talaga. Yan, nasa istorya, no? Purple at scarlet color. Kaya maliwanag, makikilala mo kung sino itong babaeng ito dito sa mga clue ito. Pangalawa pa lang na clue ito. Siya nagagayakan ng purple and scarlet color. Number 3, having a golden cup in her hand. Meron daw siyang gintong kopa sa kanyang kamay. Anong institution ba o grupo ng pananampalataya ang gumagamit ng gintong cup, gintong kopa? Iisa lang po, sila lang, ang Rome, Vatican City. Talagang gold yung cup. Pag uminom yung leader nila, talagang gold ang cup nila. Nasa Bible po. Meron siyang gintong kopa sa kanyang bibig. Ngayon, nakikita nyo na unti-unti yung mga clues. 3 pa lang yan, mga kapatid. Mabibigla kayo sa pang-7. Makikilala nyo ng lubos. Ang sabi rito sa pang-4, decked. The woman was decked with gold and precious stones and pearls. Ang babae, ang patoto, ay nagagayakan ng ginto, mamahaling bato, precious stones, at
pearls, mga perlas. Anong simbahan ba sa buong mundo ang nagagaya ka ng ginto ang altar? Ginto, overlaid with gold, pearls, iba-ibang mamahaling bato, emerald, at iba pa, ruby. Mga kapatid, isa lang po ang Vatican City, St. Peter's Basilica. Kaya nga mga kapatid, lahat ng clue sa Revelation 17 nakapatungkol lahat sa kanila. Kaya nga makikilala mo kung sino itong babae. Ang babaeng ito hindi tao. Hindi po tao ito. Ito'y isang bansa, isang syudad, isang bansa. Tuloy ko po, isang institution, no? Na kung saan nandyan ang beast. Nandyan ang beast. Okay? Tuloy ko po. Kaya nagagaya kasi ng ginto, mamahaling bato, at perlas. Wala pong ganong simbahan, kundi sila lang. Ano bang clue? Number 5. The woman, eto na po, matindi ito, was drunken, lasing siya sa dugo ng mga martir kay Jesus. The woman was drunken with the blood of the saints and with the martyrs and with the blood of the martyrs of Jesus. Lasing daw siya sa dugo ng mga martir ni Jesus at ng mga anak ni Jesus. Mga kapatid, saan po ba pinatay ang napakaraming Kristiyano noong unang panahon? Di ba pinatay ng Roman Empire? Pag nahuli ka nilang sumasamba sa Panginoon, inuhuli yan at pinapakain sa leon. Yung malaking Colosseum ng Rome, mga kapatid, mag-aalaga sila may mga alaga silang leon, hindi pa kakainin ng 1 linggo. Bawa yung 10 leon, ikukulong nila. Hindi pa kakainin ng 1 week. Pagkatapos po yung mga Kristiyanong nahuli, ilalagay doon sa loob ng Colosseum. Abang lahat ng mga Romans nanonood sa paligid ng Colosseum, napapanood nila, nandun, halimbawa yung mga Kristiyano, nandun, halimbawa meron pong mga 20 Kristiyano o 30 Kristiyano ron, mga batang maliliit, babae, lalaki, matanda, mga kapatid, pagkatapos pakakawalan po nila yung mga leon na mababangis na leon na gutom, 1 linggong hindi pinakain. Alam niyo mga kapatid, pagpipiyastahan nila yung mga Kristiyano sa Colosseum, kakainin nila ng buhay. Kaya nga mga kapatid, ganyan po ang ginagawa sa mga Kristiyano nung araw. Pinatay ng Roman Empire, mga kapatid. Kaya makikita natin ito. Sabi rito, ang babaeng ito ay lasing sa dugo ng mga martir kay Jesus at ng mga saints ni Jesus. Pag sinabing saints, mga believers, mga chosen people na sumusunod kay Jesus. Kaya nga makikita mo sa mga clue, kung makikilala mo kung sino ang Babylon. Napakalinaw po nito. Kahit sino, mauunawaan nila kung sino ito. Sabi ng Lord, ang Bible ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Ang Bible ang magre-reveal sa mystery ng Bible, mga kapatid. Kaya nga pag binuksan ng Lord yung pangunawa mo, makikita mo ang mystery at makikilala mo ang mystery ng Babylon. Iisa lang po. Mula kay Nimrod, Babylon, Nebuchadnezzar, at hanggang sa Roman Empire. Alam niyo bang nasa panahon pa rin tayo ng Roman Empire? Yun nga lang nasa tinatawag na toast states tayo. Yung fifth and toast states. Nasa huling toast states tayo ng Roman Empire. Kaya nga nandyan yung 10 bansa na nagkaisa sa Europa. Kaya nagkaroon ng European Union. Di ba pinagkaisa nila ang kanilang currency na naging Euro money? Alam niyo ba ang samahan ng mga European nations ngayon, ginawang isa ang kanilang currency, euro na. Inalis yung peso, dollar, pounds, ang ginamit nila ngayon, euro money. Nagkaisa sila. Mga kapatid, alam nating lahat na yan po ay
yan ang huling bahagi po ng Roman Empire, those states. 10 daliri, 10 sungay ng Antichrist. 10 sungay. Kaya nga, lilitaw ang 10 bansa sa European nation na yan, na taga-Europe. Kasi ang Old Roman Empire, nawasak yan na-divide yan, di ba? Hanggang sa magkawatak-watak, ang more or less 10 tribo, ang napunta sa France ay naging mga Frances. Napunta sa UK, naging mga British, yung Anglo-Saxon, naging mga taga-British, no? Mga UK, taga-UK. Yung napunta sa Germany, naging mga Germans. Kaya nga mga kapatid, nagkawatak-watak ang Roman Empire. At hindi na mabuo. Kaya nga sabi sa panaginip ni Nebuchadnezzar, pinaliwanag ng angel kay Prophet Daniel na pipilitin nilang magkaisang muli. Itong toe stage, yung 10 daliring yan, pipilitin nilang mabuo muli ang Roman Empire. Pero pipilitin nilang mag-cleave to one another. Cleave. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi nila magagawa. Katulad ng putik na hindi pwedeng mahalo sa bakal. Alam nating lahat yan, pinilit ni Bonaparte, no? Si Napoleon Bonaparte po, nung panahon niya, hindi ba sinikap niyang sakupin ang buong Europa? Pinipilit niyang maging katulad ni Alexander the Great, na maging emperador ng buong Europa, pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi plano ng Diyos. Pinipilit nilang pag-isahin muli ang Europe, ang Old Roman Empire, pero hindi nila nagawa dahil dumating ang tagyelo o yung tinatawag na winter. Kaya yung pagsakop po ni Napoleon, bumagal at nahinto. Sinikap din po na pag-isahin ni Hitler ang Europa, sinasakop niya, marami na siyang nasakop, sinalakay ang Poland, marami siyang sinakop na bansa, si Hitler. Ang plano niya, pag-isahin ng Old Roman Empire, ang Europa, pero nang lusubin niya ng Russia, ang Russia talagang mga kapatid, talagang umaatras. Hindi niya kaya ang Germany, dahil ang Germany ang pinaka-superpower nung araw, World War II. Ang nangyari po, nagpadala ang Diyos ng winter, katulad ni Napoleon, nang magkaroon ng tagyelo, winter, bumagal din si Hitler at hindi tuluyang nasakop ang Russia. Dahil pinagtumulong ang US, France, US, pinagtulungan nila ang Germany. Kaya doon natalo si Hitler. Maraming nag-attempt na pag-isahin ng Old Roman Empire tulad ni Stalin. Joseph Stalin ng Russia, hindi rin niya nagawang pag-isahin ang Old Roman Empire. Pero pagdating ng Antichrist, mga kapatid, ito na. Ito lang po ang makakapagkaisa. Pagdating ng Antichrist, sabi ng Biblia, ibibigay ng 10 hari ang kanilang kapangyarihan at bansa, military, sa beast. Doon lamang mapag-iisa ng Antikristo para ang Old Roman Empire mabuo muli ang 10 nations na yan. Ang sabi ng Biblia, sa 10 sungay ng Antichrist, may sumulpot na isang maliit na sungay. Sabi ng Daniel chapter 7. Diba? Among them. Sumulpot among them. Ibig sabihin, ang little horn ay magmumula among them. Anong ibig sabihin nun? European din po ang little horn. Ang little horn, yan po ang pangalawang beast sa Revelation 13. At yan po ang tinatawag na false prophet. Pinagbabaligtad ng iba napapanood ko yung mga vlogs nila, mga kapatid, ang little horn, ito ang tinatawag nilang Antichrist. No, ang Antichrist ay ang unang halimaw, leader ng relihiyon. Ang kanang kamay niya, o yung tinatawag na executioner niya, mag-execute ng kanyang mga utos para pumatay, manakop at pumatay, yun ang second beast, yun ang tinatawag na false prophet. Kaya nga po, dalawa yan, isang Antichrist, leader ng reliyon, at isang false prophet. Itong false prophet na ito, warrior ito.
Ayon sa Biblia, susulpot siya katulad ng 10 hari, 10 sungay. Maaaring ang itong maliit na sungay nito, isang presidente rin o isang hari din o president na may kapangyarihan. At magsusuot yan ng talagang military na uniform, parang general. Kasi na-vision na namin, pinakita na ng Lord sa amin, ang false prophet. Siya po ang magpapatatak ng 666. Ang mark of the beast, ang marka ng unang halimaw, siyang magdadala at ipatatatak yan sa mga tao sa buong mundo. Ayon sa Biblia, magpapatayo siya ng rebulto ng unang halimaw, Revelation 13. Magpapagawa siya ng higanting rebulto. At ito po ay nasa Bible. Type and shadow ito ng pinatayong higanting rebulto ni Nebuchadnezzar. Babylonian Empire din. Babylon din. Nagpagawa si Nebuchadnezzar ng higanting rebulto. Yung kanyang Diyos-Diyosan na rebulto. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, sino mang kapag narinig niyo ang panugtog, mga musical instruments, sabi niya, lahat ng makakarinig, lumuhod at sambahin ang aking Diyos. Sabi ni Nebuchadnezzar, yung kanyang Diyos-Diyosan, yung kanyang rebulto. Ayaw ng Diyos yun. Mga kapatid, sino mang hindi sasamba, sabi ni Nebuchadnezzar, siya'y papatayin. Siya'y aking ipapapatay. Ipatatapon ko siya sa pugo ng apoy. Sabi ni Nebuchadnezzar. Ngayon mga kapatid, itong si Shadrach, Meshach, Abednego, alam natin yan, yung 3 Hebrew children, lingkod ng Diyos, Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, hindi lumuhod. Nakatayo lang sila. Ayaw nilang magkasala sa Panginoong Diyos, kay Yahweh. Mga kapatid, sama. Sabi ng Biblia, hindi nila sinunod ang hari. Kaya inakusahan sila ng kanilang mga kaaway at hinarap sa hari. Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ng hari, totoo ba na hindi kayo lumuhod sa aking Diyos? Nilabag niyo ang aking utos at dekre? Sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari, pasensya na po kayo. Hindi kami maingat sumagot sa inyong tanong. Pero talastasin nyo, dapat yung malaman. Kahit ang aming Diyos na pinaglilingkuran, sabi niya, hindi kami kayang iligtas sa iyong pugon. Hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo, sapagkat ayaw ng Diyos naming si Yahweh ang sumamba sa rebulto o Diyos-Diyosan. Naku, si Nebuchadnezzar, para siyang sinampal. Namula sa galit, ang mukha niya namula. Sabi niya, sige, sabi niya, painitin niyo ng 7 dobling init ang pugon at itapon ng 3 ito. Pinatawag niya yung pinakamalaking berdugo niya, mga berdugo niya sa area. Alam niyo, nung itinapon si Shadrach, Meshach, Abednego, yung mga berdugo namatay sa init. Namatay sa init dahil napakainit ang pugon. Mga kapatid, pagbagsak ni Shadrach, Abednego sa pugon, mga kapatid, sinilip ni Nebuchadnezzar kung naging abo na sila. Nabigla siya nang makita niya. Nakatayo sila at naglalakad sa loob ng pugon at may kasama silang isang anghel. Mga kapatid, mighty angel ng Diyos. Kaya, sabi niya, hindi ba 3 ang ating tinapon sa pugon? Opo, mahal na hari. Bakit 4 ang nakikita ko? At ang isa'y parang anak ng Diyos. At hindi sila nakagapos, sila'y nakalaya. Maya-maya sumigaw siya. Shadrach, Meshach, Abednego, sabi niya, magsilabas na kayo. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas na kayo. Sabi niya. At sabi niya, yun po, binaligtad ni Nebuchadnezzar yung decree. Mula ngayon, sabi niya, gagawa ako ng bagong decree na sino mang magsalita ng masama sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, na siya ring Diyos natin ngayon. Sabi niya, sino mang magsalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego sa Panginoon. Sabi niya, ay tatagtarin ng pinong-pino. Sabi ni Nebuchadnezzar, sapagkat walang ibang Diyos na kayang magligtas katulad ng Panginoon. Amen. Kaya nga, katulad ng Diyos yung Shadrach at Abednego.
na siya ring Diyos natin sa panahon natin ngayon. Amen. Kaya nga, yun po, mga kapatid. Yung pinagawa ni Nebuchadnezzar na yan, type and shadow po yan, ng gagawin ng revived Roman Empire. Dahil ang Old Roman Empire, marirevive yan sa panahon ng Toast States. Sa panahon ng European Union, marirevive ang Roman Empire. At ang Antichrist na lilitaw, ayon sa Biblia, lilitaw yan sa lugar ng 10 sungay, Europa. Kaya nga ang Antichrist, o ang false prophet, second beast, ang little horn, hindi po magmumula sa Amerika, hindi si Trump, hindi rin si Elon Musk, hindi rin si Bill Gates. Sabi naman ng isang vlogger, maaring sa Israel. Magmumula sa isang tribo ng Israel ang Antichrist. No, hindi po magmumula ang Antichrist sa Europa. Among them, among the 10 horns. Sabi ng Biblia, susulpot ang isang maliit na sungay. At pagsulpot niya, magsasalita raw siya ng matapang kapusungan, lumalaban sa Diyos, lumalapastangan sa Diyos, matapang magsalita, at babaguhin niya raw ang mga batas ng relihiyon. Ipahihinto niya ang pagsamba sa mga Diyos, o Diyos-Diyosan. At ang ipasasamba niya ay ang unang halimaw na leader ng relihiyon. At siya ay gagawa niya ng higanting rebulto. Ang ginawa ni Nebuchadnezzar noon, 60 cubits ang taas. 16 seko. Ang isang seko siguro mas mahaba kaysa sa isang pie. Kaya nga yung higanting rebulto ng Babylonian Empire noon ay mahigit 60 feet ang taas. Kulang-kulang 100 feet siguro o 70 feet. At ganun din ang gagawin ng Antichrist sa hinaharap. Paggagawa siya ng higanting rebulto ng unang halimaw at ipasasamba niya sa mga tao at bibigyan niya ng buhay ang larawan at ang lahat ng hindi luluhod at sasamba ay papatay niya. Mga kapatid, napakalino po nitong revelation ng Lord sa Book of Revelation. May type and shadow yan. Sabi ng Bible, yung mga nangyari nung una, mangyayaring muli sa hinaharap. Bigyan ko kayo ng magandang clue ito mga kapatid para maunawaan nyo itong type and shadows. Kapag naunawaan nyo ang type and shadow ng Biblia, mauunawaan nyo na lahat ng mystery. Katulad halimbawa, si Adan at Eva. Si Adan at Eva ay type ni Jesus Christ at ng church. Napakalino po niya. Si Eva po ang simbolo ng church, type ng church ngayon. Si Adan ang type ni Jesus Christ. Saan kinuha ng Diyos si Eva? Di ba sa tadyang ni Adan? Paano niya kinuha? Pinatulog niya si Adan. Pinatulog ng mahimbing. Ano ba yung tulog? Sa salita ng Diyos, pag sinabing pinatulog ng Diyos, ibig sabihin sa atin, pinatay. Pinatay. Sabi ni San Pablo, hindi kayo mauuna sa mga natutulog na. Ang mga Kristiyanong namatay, ang tawag ng Bible, ang termino ng spiritual na salita ng Diyos, ay natutulog. Kailangan patulugin ng Diyos si Adan, kailangan patayin ng Diyos si Adan para mailabas niya si Eva sa kanyang tagiliran, sa kanyang tadyang. Ganon din si Jesus Christ. Dahil si Adan ay type ni Jesus, kailangan patayin ng Diyos ang buktong niyang anak. Patulugin niya sa krus. Natulog si Jesus sa krus o namatay sa krus para mailabas niya ang kanyang Eva sa kanyang tagiliran. Kaya nung sinibat siya, anong lumabas sa tagiliran niya? Dugo at tubig. Ang tubig, alam natin lahat na yan ay ang Holy Spirit na naging church. Naging tayo. Naging church. Amen. Kaya, perfect. Type na type ng Panginoong Jesucristo si Adan. At si Eva naman ang type ng church. Kinuha tayo ng Lord. Dahil kay Kristo tayo nailigtas ng Panginoon. Naitayo niya ang kanyang church. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5, anong sabi? Kayo ay laman ng kanyang laman ni Kristo at kayo ay dugo
ng kanyang buto Tingnan nyo. Kaya nga type ng Panginoong Jesucristo si Adan. At type naman ng church, itong si Eva, mga kapatid. Kaya napakalinaw po, mga kapatid, ang type and shadow. Sabi ng Ecclesiastes 1, ang linaw po, lahat ng nangyari noong unang panahon ay mangyayaring muli. Ang siyang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga, ito po ang gagawin ng Antichrist. Magpapagawa rin siya ng higanting rebulto. Babasahin ko ito para maging blessing sa mga pastors. Ecclesiastes, the thing that has been, it is that which shall be. Ang linaw, oh? And that which is done is that which shall be done. Ang linaw, oh? Ang mga bagay na nangyari na nung una, ang silang mangyayari sa hinaharap. Siya rin ang mangyayari sa hinaharap. Hindi pa tapos. And there is no new thing under the sun. There is no new thing. Walang bago sa mundong ito, sabi ng Biblia, under the sun. Ang dinaw po nito, ibig sabihin, yung mga nangyari ng Old Testament, mangyayaring muli sa hinaharap. Halimbawa, ang Israel naglakbay sa ilang, niligtas ng Lord mula sa Egypt, pinalaya, naglakbay sa disyerto. Ang Israel, sabi ni Pablo, hindi pa yun ang tunay. Dahil ang tunay, sabi niya, ay ang church. Kayo ang tunay na seed of Abraham, sabi ni Pablo. Kaya ang church, ang Israel ngayon, na naglalakbay din sa ilang. Type and shadow. Di ba? Napakalinaw po. Kaya makikita mo yung mga nangyari nung una, tulad halimbawa ng tribulation period. Nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Egypt, magaganap din ito sa hinaharap. Kaya nga uulan din ng bato at apoy at granizo sa panahon ng tribulation period. Kaya nga mga kapatid, ang mga nangyari daw nung una ay mangyayaring muli sa hinaharap. At walang bago sa mundong ito. Kaya nga nakasulat ng lahat ang magaganap. Tapos na ang kasaysayan ng mundo. Nakahula na, nasa Bible na ang future ng earth at walang bago, sabi ng Biblia. There is no new thing. Sabi niya, there is no new thing or new thing under the sun. Dito sa mundo. Kaya yung ginawa ni Nebuchadnezzar, gagawin uli ng Antichrist. Magpapagawa siya ng higanting rebulto at ipapapatay niya ang hindi sasamba sa kanya. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, sabi ko yung mga kapatid, maging matatag kayo. Kung sakali na dumating ang panahon na usigin ng Antichrist ang mga Kristiyano, sabi ko, huwag kayong magpapatata ng 666 sa noo at kanang kamay. Bawat dumating ang Antichrist, sasabihin sa iyo, i-denounce mo ba ang faith mo o si Kristo o magpapatata ka ng 666? Kailangan na yun po. Kapag sinabi mong hindi ka magpapatata, mga kapatid, mananatili kang tapat sa Diyos, pupugutan ka ng ulo, pag pinapili ka, anong gusto mo? Pugutan ng ulo o magpatatak na lang ng 666? Piliin nyo mga kapatid, magpapugot na lang kayo ng ulo. Sandali lang yon. Pagkatapos ng kamatayan, kasama mo na si Jesus. Yun po ang mga kapatid, magagawa ng lahat ng Kristiyano pagdating ng panahon dahil naunawaan natin ang faith. Kaya kailangan ng mga Kristiyano patatagin ang pananampalataya. Maging matatag po tayo. Dahil darating po ang purging time ng Iglesia. Nakahula sa Mateo 24, magkakaroon ng pagtakas. Nangyari nung una ang Exodus ng Israel. Lumabas sila sa Egypt para lumayo sa mga Egyptians. Ganon din sa panahon ng Antichrist. Pag ang Antichrist ng dadaya na, nagsimula ng kanyang 7 years peace covenant, Daniel chapter 9 verse 27, gagawa siya ng peace covenant. He shall rise during global crisis.
global chaos. Lilitaw ang Antichrist sa panahon ng gyera, panahon ng kaguluhan ng mundo. At tatayo siya at sasabihin niyang, gagawa ako ng peace covenant. Makiisa kayong lahat. Wala nang gyera, wala nang maglalaban. Ako nang mag-ahari. Mananagang at tayong lahat magtatagumpay tayo. Maraming madadaya. Pipirma ang lahat ng bansa, karamihan sa mga bansa. Mga kapatid, at pahintulutan ng Lord na lahat ng bansa, maraming bansa ang pipirma. Kaya nga, makukuha niya po ang European Union. Ako'y naniniwala kung may posibilidad. Pag-aralan niyo po ang Little Horn. Sabi ng Biblia na magmumula sa Europa ang Little Horn, ang second beast. Magmumula rin sa loob ng Roman Empire, ang beast at ang false prophet. Magmumula po yan sa loob ng Old Roman Empire na na-revive. Ang two states, ang European Union ngayon, isang tinatawag ng 10 Common Market. Alam niyo, nang ipabuo ang 10 Common Market, nagkaroon ng isang currency, at alam niyo ba kung sino ang kanilang chairman? Alam niyo na, yung leader ng relihiyon nila. Ang sabi ng Bible, ang beast, meron siyang 10 sungay. Darating ang araw, mga kapatid, ibibigay nila sa Antichrist ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga, European lahat. Europe pagmumula. Ngayon, pinag-aralan ko, paglabas ng Antichrist o yung Little Horn, hindi sasang-ayon ng 3 bansa, 3 horn, 3 sungay. Kaya nga, pababagsakin ng Little Horn yung 3. Talagang ibabagsak niya. Gegerahin niya at mabubura. Ang tanong, sino bang may kapangyarihan yan? Sino bang pwedeng magpabagsak ng isang superpower na bansa sa Europa? Sino ba? Sino bang bansa ang pwedeng magpabagsak? Isa lang po ang alam kong bansa na kayang gawin yan. 3 bansa, sabay-sabay na pababagsakin. Isa lang po, ang Russia. Si Gog. Isang bansa lang po ang may kapangyarihan gumawa niyan, may authority ganyan, na ang kanyang nuclear weapons ay, nuclear warheads ay may 6,000. Ang Europa, konti lang ang mga nuclear nila. Ang France, UK, ay wala pa sa kalahati ng nuclear ng Russia. Wala pa sa 1/5. Mga kapatid, maglalaro lang sa 300 ang kanilang nuclear. Ang Russia may 6,000. Ang katapat po ng Russia ang US. Takot ang Russia sa US. Kaya ngayon po anong sinabi ni Trump? Kakalas na siya sa Europe. Kakalas na siya sa NATO. Parang tumutugma sa Bible, mga kapatid. Kasi ang US, sabi niya, ay tatagtarin ng pinong-pino. Sabi ni Nebuchadnezzar. Sapagkat walang ibang Diyos na kayang magligtas katulad ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sa Europe, mga kapatid, hindi natin alam, baka, mga kapatid, it remains to be seen, no? Pero, posible. Kasi magmumula sa Europe ang Antichrist, o ang second beast, ang false prophet. Matapang magsalita. At ang sabi, Little Horn. Pinag-iaralan mo si Putin, Sa lahat ng presidente sa Europe, siyang pinakamaliit, mga kapatid. Tinatawag ng Bible ang Little Horn. Pero grabing magsalita. Matapang. Grabe po. Talagang tuso. Kanya si Putin, Kaya mga kapatid, obserbahan po natin. Pero isang araw makikita nyo, lilitaw ang beast, second beast, ang false prophet, ang Little Horn, magmumula sa Europe, at gegerahin niya ang 3 bansa, pababagsakin niya. Pag nakita nyo yung nagpabagsak ng 3 bansa, siya na yon. Yun na ang tinatawag na false prophet. At yung leader ng reliyon, yun ang the beast o Antichrist, mga kapatid. Ang sabi ng Revelation, ang beast at ang false prophet ay itinapon ng buhay sa dagat-dagatang apoy. Dalawa, ang beast o Antichrist at ang false prophet itinapon sa dagat-dagatang apoy.
Kaya nga, yung pangalawa, yun ang false prophet. Yun ang mag-execute ng lahat ng utos ng unang halimaw. Ang unang halimaw uupo sa trono ng Diyos at idedeklara ang sarili niya na siya ang Diyos. At ipahihinto niya ang pagsamba sa mga Diyos. Pahihinto niya ang pagsamba sa mga Muslim, Diyos ng mga Muslim, si Allah. Ipahihinto niya ang pagsamba ng mga Hindus, kanilang Diyos. At ang mga Kristiyano, ipahihinto rin ang pagsamba nila sa Panginoon. At idedeklara niya na siya na ang Diyos at magpapasamba siya sa lahat ng tao sa mundo. Sabi ng Biblia, lahat ng nananahan sa lupa, sasambahin siya. Yaong mga pangalan na hindi nasulat sa aklat ng buhay. Maliwanag po ito. Ito ang prophecy ng Lord sa last days. Mga kapatid, ngayon alam na natin kung sino ang little horn, kung sino itong beast. Magmumula sa Europa, hindi po sa Amerika, lalong hindi sa Israel. Amen? Kasi nakasagalagay sa Daniel, sabi niya, among them. Lilitaw ang Antichrist among them. Tingnan niyo po. Babasahin ko po ito para makita niyo itong mabalanse po natin yung prophecy ito at ma-check niyo yung mga iba-ibang nagpa-prophecy, no? Delikado pong mga aral nang hindi nireveal ng Lord. Kapag ang aral mo hindi nireveal ng Lord at yun ang pinipilit mong iaral, pananagutan mo yan sa judgment. Pananagutan niyo po yan kung hindi nireveal sa iyo ng Lord at hindi biblical yan. Mga kapatid, tulad ng sinasabi nila, ang Antichrist daw si Trump, si Obama, Elon Musk, Bill Gates, delikado po yan. Saan nyo nakita ng Antichrist magmumula sa Amerika? Wala sa Bible yon. Ang Antichrist magmumula sa Europe, sa Old Roman Empire, revived Roman Empire. Tingnan natin. Daniel chapter 7. Sabi rito, verse 8, dito tayo sa verse 8. I consider the horns, chapter 7 ng Daniel, verse 8. I consider the horns, yung 10 horns. Sabi nito, before it, and it had 10 horns. Meron daw 10 horns ang fourth beast. Ito yung Antichrist, no? Ito yung beast. Meron siyang 10 sungay, kung saan nakaupo ang babaeng Babylon, no? Ito. I consider the horns, yung 10 horns, and behold, there came up among them. Tandaan niyo salitang among them. Sa gitna nila, sa kanila. Another little horn. Before whom, sabi nito, there were 3 of the first horns plucked up by the roots. Ibig sabihin, plucked up by the roots. Binulot niya yung 10 bansa. Ibig sabihin, talagang in-overthrow niya, talagang sinakop niya, talagang dinurog niya. Dinestroy niya. At hindi na tumayo. To the roots, talagang ano yan. And behold, in this horn, yung little horn, were eyes like the eyes of a man. Kaya nga tao ito man ito. Isang presidente, isang makapangyarihang presidente, and a mouth speaking great things. Kaya pag lumusob yan, ang isusuot yan, parang European general. Pero isang hari din yan, isang presidente rin yan. Dahil ang kanyang dadalhin ang military. Mangunguna yan sa military ng Antichrist, ng beast. Kaya mga kapatid, grabe po ang power niyan. Ibibigay ni Satanas ang kapangyarihan niya sa little horn. Kaya nga kakalaban niya sa church. Makikidigma sa church. At tatalunin niya ang church, sabi ng Biblia. Talagang manlulupay-pay daw ang mga Kristiyano dahil uusigin niya. Nasa Revelation 13 din. He shall make war with the saints and overcome them, sabi ng Biblia. Kaya nga ang church, aatras talaga sa kabundukan. At itong revelation ni Jesus sa Mateo 24, kayong nasa syudad, tumakas kayo sa kabundukan sa panahon ng pagtakas. Exodus. Kaya ang Exodus sa Israel, mangyayaring muli sa panahon po ng
Antichrist. Kaya, mga kapatid, napakalinaw po nito. Purihin po ang Panginoon. Tuloy natin ngayon itong, tapusin na natin itong patotot, itong Babylon the Great. Kaya nakita na natin itong mga clues kung sino itong babaeng ito. Nadaramit ng purple color. Walang iba kundi sila, no? Alam na natin. Nagagaya ka ng hiyas at ginto, perlas, precious stones. Meron siyang golden cup sa kanyang kamay. At siya ay mother of harlots. Mother of harlots. Mystery. Babylon the Great, the mother of harlots. Bakit siya naging ina ng maliliit na harlots? Saan ba nagmula ang maraming denominations? Iba-ibang sekta. Hindi ba sa sinapupunan ng Roma? Yes. Lumabas sa sinapupunan ng Roma, lumabas sa kanyang sinapupunan ang Martin Luther, John Calvin, John Knox, di ba? Lahat ng dyan sa mga reformers, mga leader ng relihiyon, nagmula lahat sa sinapupunan ng Roma. Lumabas sila. Kaya mga tinatawag siyang the mother of harlots. Ibig sabihin, ina siya ng maraming naging relihiyon. Mga kumain. Iisa lang po ang pinatutungkulan nito, ang Rome. Roman Empire. Lahat ay magsabing, Amen! Kaya mga kapatid, kaya nga nagrebelde si Martin Luther. Alam natin yung kasaysayan ni Martin Luther, mga kapatid, kinalagkat siya ng Roma, di ba, ng Roman Empire? Pero nilaban niya. At nanalo siya. At pinaboran siya ng hari at sinabing, pwede ka na magtayo ng reliyon mo. Kaya nagkaroon ng dalawang reliyon sa mundo. Dumami ang mga Protestants. Pagkatapos lumabas kay Martin Luther, si John Calvin, si John Knox, John Wesley, di ba? Napakarami. Evan Roberts, nagkaroon ng gospel explosion, revival. Kaya nga mga kapatid, hanggang dumating ang Pentecostalism. Kaya mga kapatid, ito po ang kasaysayan ng relihiyon, no? Itong Old Roman Empire, marirevive uli yan. Dahil nandiyan na ang European nation. Mga kapatid, dyan magmumula ang 10 horns ng Antichrist. 10 superpower na bansa. Plus, yung isang maliit na sungay, pinakamalakas sa kanila yan. At siya ang mangunguna. Yan ang mangunguna sa 7 bansa. Dahil yung 3, pababagsakin niya. Kaya pangungunahan niya pa rin yung 7. Plus, pangungunahan din niya ang China, Russia, not Russia. China, Pakistan, North Korea, India, Japan, lahat ng bansa sa Asia, magmamarsya yan sa Euphrates River. Ayon sa Biblia, ang bilang nila ay 200 million soldiers. Ang papatay nila sa mundo, Revelation 9 at Revelation 16. 1/3 ng population ng mundo, papatayin po ng Antichrist, ng army ng Antichrist. Sabi 1/3, kung may 8 billion tayo ngayon, ang papatay ng Antikristo, may 2 billion. Kaya mga kapatid, yan ang future ng planet Earth. At ang panghuli, lulusubin nila ang Israel. Dadaan sila sa Euphrates River. At ang si Gog naman dadaan dito sa Europe. Si Gog. Alam niyo ang Gog kung sino? Ang Russia. At pagtutulungan nila ang Israel sa last days. Zechariah chapter 14 verse 2. Narito, titipunin ko lahat ng bansa sa mundo, sabi ng Lord, laban sa aking bayang Israel, laban sa Jerusalem to battle. Ang mga babae hahalayin, ang mga lalaki papatayin, ang matitirang buhay ay 1/3. Nasa Zechariah. Ang papatay na 2/3, mga kapatid. Bago maubos ang 1/3, bababa si Kristo sa Armageddon. Bababa si Jesus Christ upang ipagtanggol ang kanyang bayan kasama ang church. Yun ang tinatawag na the Battle of Armageddon o the Battle in the Valley of Megiddo. Sa malaking valley sa Israel, doon magtitipon ng army ng Antichrist.
Sipin mo yung may get 200 million soldiers. 200 million na lulusob sa Israel para siguruhin nila na matatalo na nila ang Israel. Kasi ngayon hindi nila matalo dahil hindi pa panahon. Pero ibabagsak ng Lord ang hatol niya sa Israel dahil sa kanilang di pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, kakastiguin ng Lord yan. Ibabagsak ng Lord ang hatol sa Israel dahil sa kanilang pag-reject sa kanilang Messiah na si Jesus. Kaya ang gagamitin ng Lord ang United Nations sa mundo. Laban sa Israel, United Nations. Sekaraya 14:2. Titipunin ko ang lahat ng maraming bansa sa mundo, sabi ng Lord, laban sa Israel, laban sa Jerusalem. Kaya ang magiging kalaban. Kaya doon na nila sisiguruhin matatalo ang Israel. At doon lamang sila matatalo. Pero bago sila malipol, maubos, bababa si Kristo para tubusin sila. Iligtas sila sa kuko ng Antichrist. At hahatulan niya si Gog at Magog at ang Antichrist, mga kapatid, sa isang araw, tapos ang gyera. Yan po ang future ng planet Earth. Mga kapatid, sa susunod, maaaring talakayin natin ang church po ang mararanasan lang yung matitiis na tribulation. May nagsasabing, ay, hindi tayo dadaan ng tribulation. Mga kapatid, dalawa po ang tribulation. Isang great tribulation, isang tribulation. Ang mararanasan ng church, yung matitiis na tribulation. Sabi ni Jesus, kapag hindi na matiis, bago maubos ang mga believer, paiikliin ng Diyos ang kahirapan. Dahil kung hindi niya paiikliin, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, sino yung hinirang? Church. Ang araw ng kahirapan ay paiikli niya. Kaya nga mga kapatid, dapat malaman natin ngayon pa lang na may darating na tribulation sa hinaharap. Bago mangyari yon, kasaganaan muna. Pansamantalang kapayapaan, kasaganaan, para ang gospel maikalat po natin. Pag ito'y naikalat na, doon na, magkakaroon na po ng tinatawag na, yun na nga, tribulation. Magkakaroon na nga, makaalsa ng Antichrist laban sa church. Kaya nga, alam natin yung ating Exodus, mga kapatid. Hindi sinishare ng ibang pastor ito, pero gusto ko pong lahat tayo maging handa, mga kapatid. Kasi ang kalaban natin, hindi mga pastor, hindi mga sekta. Ang kalaban po natin sa hinaharap ay ang Antichrist. Darating ang araw, lahat ng Kristiyano magkakaisa. Magkakaisa po yan. Dahil ang kalaban natin, ang Antikristo. Yan ang number one kalaban ng church. Lahat ng anak ng Diyos, magkakaisa po yan. Magmamahalan yan kapag meron ng pag-uusip, mga kapatid. Kaya, ito ang lagi ko sinishare. Gusto ng Lord, sabi ni Jesus, magpunuan kayo. Mag-aralan tayo. Hindi magpunaan, mag-aralan, magpunuan ng kaalaman. Ito po, salamat po sa Panginoon kahit konting revelation po na i-share natin ngayon. Pag-aralan yung mabuti, panalangin nyo yung mga setas, napakalinaw po ng malapit na ang rapture. Malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Malapit na po ang Armageddon. World War III, Nuclear War. Wala na tayo ron. Bago mag-nuclear war, wala na ang church. Nag-rapture na. Bago ibagsak ng Lord ang Great Tribulation, nag-rapture na. Isang araw, tatalakayin natin yung Daniel 70 weeks. Ihanda ko po yung mga materials. Daniel 70 weeks para makita natin saan darating si Kristo. Pre-tribulation, mid-tribulation, o post-tribulation. Kasi maraming pinagpapalit-palit yan. Narinig ko yung mga aral ng iba, hindi nila maunawaan pa, mga kapatid. Pero gusto kong i-share ito, itong revelation ng Lord sa atin, gustong ma-impart ko sa inyo itong binigay ng Lord, mga kapatid. Kaya napakalinaw. Daniel 70 weeks, solve ang problemang yan. Malalaman, magkakaroon tayo ng uniformity of teaching pag naunawaan natin ang mystery ng Daniel 70 weeks. Ang Daniel 70 weeks hindi lang sa Israel. Ito'y mangyayari din sa lahat. Para sa atin din yan. Church at Hudyo. Tandaan nyo, iba ang setting ng Diyos at Jewish setting, Jewish dispensation, ibang dispensation ng mga Gentiles.
nasa panahon tayo ng Gentile dispensation o Gentile setting. Kaya makikita natin yung mystery. Okay? Salamat po at siguro okay na muna ito pansamantala. Hanggang dito na muna. Purihin po ang Panginoon kayo mga baguhan, mga kapatid na baguhan pa sa Panginoon. Magpatuloy po kayo. Alam nyo, tandaan nyo, sa panahon ng tribulation, ito bang nangyayari ngayon mga kapatid? Hindi pa ba tribulation ito? Tingnan natin. Di ba pagsubok na ito? Amen? Ang gasolina, umabot na ng may 100. Ang diesel, nabasa ko kagabi, may gawain sa Nueva Ecija. Ang diesel, magkano? 147 ata yung nabasa ko. 147. Tapos yung unleaded, dahil yung kotse ko po, unleaded ang mga gas, kaya ano siya, 101. Nakita ko sa Tarlac, may 101. Meron pa namang 90 plus, no? Pero mga kapatid, grabe. Tribulation na po yan. Hindi na biro yan. Kahirapan na yan. Di ba mga kapatid? Pero ang Diyos may pangako. Sabi niya, kayong nananampalataya kay Kristo, isa mang buhok sa ulo nyo, hindi malalaglag sa lupa, hindi mapapahamak. Sabi niya, hindi ko kayo pababayaan, sabi ng Lord. Hindi ko kayo pagkukulangin. Amen. I will not hurt my people, sabi ng Lord. Hindi ko sila sasaktan. Kung paano ang Israel sa Goshen, panahon ng Egypt, walang salot na dumating, ganon din po sa church. Susuplayan ng Diyos lahat ng kailangan natin sa panahon po ng crisis o panahon ng tribulation. Ang tawag dito, tribulation na po yan. Matitiis na tribulation. Kaya pag may nagsasabing, ang church hindi daanas ng tribulation, sinungaling po yon. Wag po tayong maniwala. Si Jesus mismo ang nagsabi. Sabi ni Jesus sa Book of John, in this world, sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Be of good cheer. In this world, you shall have tribulation, sabi ni Jesus. Hindi sinabing great tribulation. Sabi ni Jesus, in this world, you shall have tribulation. But, be of good cheer, sabi ni Jesus. I have overcome the world. Dinaig ko na ang sanglibutan, sabi ni Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, yan ang katotohanan. Ang church may daranasin pong tribulation. Kaya nga ang Lord, sinusubukan tayo para tumatag ang faith natin, para pagdating ng tunay na pakikibaka sa panahon ng Antichrist, matatag na po tayong lahat, mga kapatid. Kaya turuan natin yung ating mga anak, turuan natin yung ating mga kapatid na magkaroon ng combat faith, magkaroon ng tapang na labanan ng mga anumang tribulation na darating. Amen. Kahit tabak yan, kahit ano yan, mga kapatid, manatili po tayo sa Panginoon. Amen? Kaya yun lang po, ako sinishare ko lahat to, wala tayong tinatago. Kasi maraming churches, ayaw i-share ang tribulation eh. Kasi baka matakot ang mga tupa, ganito. No. Kailangan po nating i-share ito, mga kapatid. Para ang mga tupa, alam na nila ang future ng mundo. Ano ang future ng church? Uusigin ng Antichrist. Pero ang Diyos laging may provision. Maghahanda ang Lord ng lugar ng church. Kung paano inanda niya sa Israel, pagdating ng dalawang propeta, Revelation 11, panahon ng Antichrist, magpapadala ang Diyos ng dalawang prophet, Moses and Elijah, magre-reincarnate muli para mangaral sa 144,000. Upang itakas sila sa ilang, sabi ng Lord, sa kabundukan. Ililipad daw sila ng dalawang pakpak ng agila, Revelation 12, papunta sa kabundukan para maligtas sa kuko ng dragon na si Satan. Dahil papasok ang Antichrist sa Israel. Kaya ang gagamitin din ng Lord, kabundukan din. Dahil ang Antichrist hindi pupunta sa bundok. Ganon din sa panahon ng church. Kaya nga marami na ang pastor na hinikayat ko sila na bumili ng lupa sa bundok. Sabi ko, bumili kayo ng lupa sa bundok. Dahil sa bundok, talagang makakapagtanim kayo. May tubig, may inumin, mataba ang lupa. Mga kapatid, magkaroon ka lang ng mga generators doon, tsaka tinatawag na mga solar panels. Pwede na kayong
magtanim. Mabubuhay ang mga Kristiyano habang naghihintay kay Kristo. Dahil pagdating ng tribulation period, sa ayaw at sa gusto ng mga Kristiyano, magkakaroon ng mga checkpoints. Mag-checkpoint uli ang Antichrist. Ang nangyari nung COVID-19, type and shadow yan ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Nireveal ito ng Diyos sa isang kapatid. May checkpoints nang makita niya, kala niya COVID checkpoint o quarantine checkpoint. Ang nakita niya, 666 checkpoints. Checkpoint. Kaya darating ang araw mga kapatid, maging handa tayo sa ganyang no? Kaya lahat ng Kristiyano, yun po ang nasa Bible. Prophecy po yan. At kapag alam mo ang prophecy, payapa po tayo. Maganda po ang prophecy. Payapa tayo. Bakit? Sapagkat alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos, babalikan niya ang kanyang iglesia sa rapture. Kaya nga ang church, iingatan ng Panginoon para meron siyang babalikan sa rapture. Yun po ang katotohanan. Kaya manalangin po tayo mga kapatid. Magpatuloy po kayo na makinig. Tandaan nyo yung mga nakikinig ng salita ng Lord, protektado po tayo. Kahit sa mga krisis na dumarating na ito, pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng lahat ng bilihin, pagtaas ng gasolina. Tribulation po yan, sabi ng Lord. Kasama yan sa kahirapan na nakahula sa Bible. Kaya, yan po, no? Kaya maging matatag po tayo lagi at manalig sapagkat may pangako siya. Hindi ko kayo pababayaan. I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Kaya manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa Lord sharing na binigay mo po sa amin sa iyong mga salita. Salamat sa prophecy, sa revelation mo tungkol sa mangyayari po sa inaharap, tungkol sa paghahari ng Antichrist ng 3 taon at kalahati o 42 months, paghahari ang Antikristo sa mundong ito. Salamat, Lord. Bago dumating ang paghahari ng Antichrist, kukunin mo na ang iyong iglesia sa tinatawag na rapture. Salain ko na pagpalain ko lahat ng aming mga viewers, pagpalain mo lahat ng kapatid na nakikinig ngayon sa iyong mga salita, pati na ang mga kapatid namin sa iba't ibang probinsya ng aming bansa, ganoon din po sa lahat ng kapatid namin sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon po nakikipagtrabaho o nabubuhay na roon, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat at patuloy silang ingatang lahat, Panginoon, O Lord, at ipagkaloob ang nasa ng kanilang mga puso, Lord God, ganoon din lahat ng kapatid namin dito sa aming bansa. I-promote mo po ang lahat ng tupa, Panginoon, ng supernatural increase. I-bless mo silang lahat ng siksik, liklig at umahapaw. Ganoon din po mga pastors na nakikinig, mga ministers, pagpalain mo rin po silang lahat at talahin ko po na patuloy pong magkaisa ang iyong church, ang lahat ng iyong mga anak, ang lahat ng believers na aming Panginoong Jesucristo ay magkaisa, Lord God, sapagkat kaming lahat ay magkakapatid kay Kristo. Okay. Iisa ang aming Panginoon, iisa ang aming Savior, na lahat kami magkakapatid kay Kristo. At ang tanging kalaban po namin ay ang Antikristo na siyang darating. Lord, idinadalaan ko po na lahat ng mga anak mo ay patatagin mo ang pananampalataya, patatagin mo ang kanilang, paralakin mo ang kanilang kaalaman sa iyong mga salita, O Lord, upang ang kapanatagan at kapayapaan lagi pong maghahari sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang programang ito at patuloy mong gamitin upang marami pong maligtas sa kaluluwa at mapagpalang Kristiyano. Pagpalain mo ang bahay na ito na nagbukas ng pinto para sa Ebanghelyo. Lord God, pagpalain mo si Mickey, si Joy, ganoon din ang buong pamilya. Patuloy mo silang pagpalain, Lord. Ganoon din po si Karen, ang aming kapatid na Lord na nagsikap upang mapaganda ang programang ito. Ganoon din po ang itong aming multimedia, sila Brother Mickey, Lord, sila lahat ng kasama, si Dagol, si Brother Andrew, Brother Eman, at lahat po ng mga young people na sumusuporta, miyembro po ng multimedia team. Pagpalain mo po silang lahat sa kanilang effort na ginagawa upang mapaganda ang programang ito, ang live streaming, Panginoon.
Dinadalain ko po na patuloy mong ibuhos ang blessing mo sa iyong iglesia, Panginoon. Pagpalain mo ang aming nalalapit. Bukas po, meron po kaming mini crusade sa lugar po ng Porac, Pampanga, Panginoon. Pagpalain mo ang aming paghayo sa Porac. Lord, pagpalain mo lahat ng mga kapatiran namin doon na nag-invite sa amin para magkaroon ng gawain sa Porac, Panginoon. Salamat sa iyong iglesia. Binigyan mo kami ng 7 araw, Panginoon, na mga gawain. Lord God, 7 days a week, Panginoon. Salamat sa kasipagan na binibigay mo sa aking mga kapatiran, sa mga young people na walang sawang sumusuporta sa iyong gawain ito, Panginoon. I-bless niyo po silang lahat. Itong music ministry group at ganoon din po lahat ng young people, choir members, JCBC choir, lahat po ng mga ladies auxiliary, lahat ng departamento ng iyong iglesia, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Patuloy mo silang, Lord God, palakihin, Panginoon, sa mundo ito. Sa pangalan ni Jesus, ng aming Panginoon, Lord, ito po lahat ang aming dalangin. Dati magsabi, Amen.